Debate o kawalang katapatan ni Mr. Talibong na kinatawan ng Iglesia Katolika. Ano ang kalaban natin doon sa debate o diskusyon? Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, si Mr. Wendell Talibong. At doon sa pinaka-proposisyon, ano yung paksang pagtatalunan na nasa afirmatibo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Patutunayan nila na ang Iglesia Katolika na kanilang kinabibilangan ang siyang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ang buong pahina ng nakasulat. Yun ang alibay nila. Imagine, sino kaya na printing press, mga kapatid, ang tatanggap? Napunta ka doon, magpaprinta ka, isa lang na pahina. Aber, sino kaya? Isa lang na pahina, magpaprinta ka. Okay, pansinin niyo. Tingnan niyo mabuti ang video. Alin ang pipiliin niyo? Yung inakusahan nilang pinalitan isang pahina. Pagkatapos, ang di napansin ng ating mga kapatid, pinalitan nila ang tunay na iglesia. Ito'y tatalakayin natin sa pagkakataong ito, mga mahal na kapatid, samahan ninyo ako. Kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Okay, kumusta sa ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid. Pero alam niyo naman, na may iniwasan sila, ayaw nilang ipakita sa mga video na pinaikot nila. Pero, kung napansin ninyo sa mga videong ipakita natin dito, na pag maipit ang mga ministro, kahit kanilang sariling aklat, pasinungalingan pa, di ba? Kanila ng aklat, pinasinungalingan pa. Kahit sa debate namin, yung pahayag ng kanilang pasugo, pinasinungalingan pa. Kaya naipit. Dapat makita ito sa lahat, mga kapatid. No? At di po natin layunin na saktan ang damdamin ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, lalo na sa Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. Pero ating sasagutin sila. No? Kaugnay dito. At welcome po sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. At sa mga miyembro ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo at sa iba pa mga kapatid nating nagsusori. So,
Ngayon, ipakita natin ang itong videong ito, no, na ikinakalat din ng mga miyembro ng INC na kay Manalo na pinalitan umano. No? Ito, sasagutin natin punto por punto. Pero ang desisyon ng moderator at ito din ay ginamit ng iba't ibang mga sekta. Ang desisyon ng moderator ay iniwasan nila. At pakinggan ninyo. Sa debate o kawalang katapatan ni Mr. Talibong na kinatawan ng Iglesia Katolika. Ano ang kalaban natin doon sa debate o diskusyon? Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, si Mr. Wendell Talibong. At doon sa pinaka-proposisyon, ano yung paksang pagtatalunan na nasa afirmatibo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Patutunayan nila na ang Iglesia Katolika na kanilang kinabibilangan ang siyang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Paano nalantad ang ginawang pandaraya at ito yung malaking kahihiyan sa panig ng Iglesia Katolika? Kasi nung ginamit kasi yung Mateo 16:18, nagtanong ako kay Mr. Talibong. Okay. Una, ang sabi ng narrator na miyembro ng Iglesia ni Manalo dito, Mr. Talibong na kinatawan ng Iglesia Katolika. Ano ang ang di katapatan umano ko na kinatawan ng Iglesia ni na tunay na Iglesia ni Kristo, ang Iglesia Katolika. Sino hindi matapat dito, mga kapatid? Una, sa kanilang video, ayaw nilang ipakita ang desisyon ng moderator na yung moderator mismo ay sa kanila. Pangalawa, the weakest defense is ay yung pasinungalingan nimo ang ebidensya. Kung maalala niyo, ang gusto nilang makita letra por letra. Halimbawa, ito talaga ang kaugalian ng mga ngaral sa siktang tatag lamang ng tao, mga kapatid. Bakit? Alam niyo, pag magamit natin ang iba't ibang version, nakita niyo yung debate nila ni Bro Jando, ginamitan ng Biblia na 1611 King James Version. May mabasang Catholic dito. Imposibleng din alam niyan ng karamihan dahil protestante yan. Anong sabi nila? Piki daw, dagdag lang. Ganon din, pag may mabasa protestant na salin din dito, ano ang palusot nila? Eto, pakinggan ninyo, palusot nila kaugnay dito. Daya daw umano yan. Iyon ang palusot. Kung maalala ninyo si Pastor James, daya daw ito. Talaga na mga... ito ang binasa ni Talibong, So, imagine, daya daw umano, pero pinakita niya si Rox dito. At sabi niya, ito ang binasa, edi, kinumpirma niya na binasa ko yan. Pagkatapos, pinasinungalingan. Ito yung verse na original. Ito yung binasa niyang bogus. Pero, bugos daw. Kaya nga tinatawag na paraphrase on the New Testament. Bugos ba yung paraphrase na yan na protestante? Binasa natin dahil hinanap nila. Pero yung bugos na yan, ako lang daw ang nagdagdag. Dinagdag rin niya. Yun. Dinagdag, kulang daw umano. Walang pagkakaiba sa mga ministro ni Felix Manalo. Di ba? Tuloy natin. kalaban natin doon sa... Ito nagsasalita si Mr. Michael Sandoval. Yung, di ba meron tayong challenge ni Sandoval noon, yung tinatalakay niya ito. Sige, kung gusto mo, tayo naman magharapan. Kung talagang daya itong mga Bible na ginagamit natin na mabasa letra por letra, dahil sa kaniyang challenge noon ni Mr. Eliseo Soriano, ay may kondisyon siya. No? Dami mga kondisyon niya ibinigay. Di bigyan din natin siya ng kondisyon. Papayag ba kayo na isang talakayan na wala talagang mag-assist? One-on-one, no? Na talakayan. Walang mag-assist. Iwan ko kung papayag ba sila na ganitong talakayan.
Ituloy muna natin si Sandoval at si Ramel Parba. Debate o diskusyon. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, si Mr. Wendell Talibong. At doon sa pinaka-proposisyon, ano yung paksang pagtatalunan na nasa afirmatibo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Patutunayan nila na ang Iglesia Katolika na kanilang kinabibilangan ang siyang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Paano nalantad ang ginawang pandaraya at ito yung malaking kahihiyan? Yan, paano daw nalantad? At dito, ilantad natin ang pandaraya mismo. Ang ating Bible, binasa ng moderator, may desisyon ang moderator, pero sila lang ang nagsabi, dinaya sila sa debate. Pero, sa mga aklat na ginagamit nila sa debate namin, ano ang nakasulat sa aklat, binago nila. Yun ang malinaw na pandaraya. Pakita ko sa inyo mamaya. Pakita ko sa inyo mamaya. Tuloy natin. Sa panig ng Iglesia Katolika. Kasi nung ginamit kasi yung Mateo 16:18, nagtanong ako kay Mr. Talibong. Sandali, Mateo 16:18, ano mo nakalagay doon? Itatayo ko ang aking iglesia. Yun ang nakalagay doon. Ang nagsasalita ang Panginoon Ang Kristo. ating Panginoong Sukristo. Nang tinanong ko, diyan ba sa binasa mong talata, mayroon ba nakasulat yan, Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ay nakapag-showdown si Mr. Talibong, kapatid na Michael. Din ang kinatawan ng Iglesia Katolika Romana. Binasa niya, showdown, pinakita sa moderator, ang dala-dala niya na Biblia, Confraternity Version. Confraternity Version. Pagkatapos, nakita ko, Confraternity Version. Meron din akong dalang Meron din umano siyang Confraternity Version. Inamin niya, bira lang ang salin nito, pero hindi ibig sabihin na iisa lang ang version ng Confraternity, di ba ba? Confraternity Version. Bira lang kasi yung saling yan eh. Sa bira lang na salin sa Confraternity Version, mga kapatid, may isang Confraternity Version na mabasa natin ang Old Testament ng One Holy Catholic Apostolic sa Old Testament, na ipakita ko na yan sa isang video. Di ba ba? Pero sa ibang Confraternity Version, di yan mabasa. Di ibig sabihin, dahil sa ibang Confraternity Version di mabasa, di yan na-exist. At doon, ito din ang ginamit ng mga Seventh-day Adventist. Ito si Dison, sinakyan din niya. Pang-tampered ni Wendell Talibong at pangdaraya expose. Dahil may mabasa daw na One Holy Catholic Apostolic Roman Church sa ginagamit ko, kaya daya. At ang ipinakita nila, yung pinalabas ng Net 25. Kung tingnan mong mabuti dito, ang sa Net 25, para talagang, parang daya talaga ang kulay ng papel, no? Pero, pakita natin ang binasa ng moderator, mga kapatid. Ito ang binasa ng moderator na sinabi ni Ramel Parba, madali naman itong palitan. Punta ka lang sa printing press, magpaprinta ka, yon, tapos na. Naisip kaya niya, subukan ninyong magpunta ng printing press. Subukan ninyo. Punta kayo ng printing press. Meron bang printing press? Iwan ko kung meron ba talagang printing press na papayag mag-imprinta sila ng isa lang na pahina ng Biblia. Imagine, printing press. Ikontrata mo, magprinta ka ng isang pahinang Biblia. Isang pahina. Dahil binago daw ang buong pahina. Pero hindi talaga napansin nila, binago nila ang tunay na iglesia. Di po ba? Okay, tuloy natin. Yung pala, pinalitan yung pahina. Buong pahina. Yung buong pahina. Yan, buong pahina talaga, pinalitan ang buong pahina. Yon ang version nila. Pero ipakita natin muli dito ha, kahit nga mga aklat ninyo, sa inyong aklat, pinasunungalingan pang hindi sa inyo, pero nang nabuking, inaamin na. Okay, so tuloy natin muna. Madali lang naman gawin yan eh. Pupunta ka lang sa printing press eh. So madali lang daw umano yan gawin. Pupunta ka sa printing press. Well,
Kaya kung para sa kanila madaling gawin, subukan ninyo mga kapatid. Punta kayo ng printing press. Maniwala ba kayo na may printing press na makontrata mo at magpunta ka dito sa printing press at sasabihin mo, iprinta mo naman ako ng isa lang na pahina na Biblia. Imagine, isang pahinang Biblia, printing press, gawin nila yan pagkatapos isa lang na pahina ang iprenta? Oh, meron bang logic niyan? Tuloy natin. Nakalagay doon. Ayan, napapanood na ninyo. Oh, ayan. I will build my holy Catholic apostolic. Makita ninyo mga kapatid, ang sinabi niyang ibang-ibang papel daw. Pinakita nila dito ibang papel daw. Ito daw ang piniprinta ng printing press. Oh, sino bang printing press na magprinta ng isa lang na pahina? Isa lang na pahina? Yung printing press, ikontrata mo magprinta ng isa lang na pahina? Okay, tuloy natin. Catholic Roman Church. Ayan, sa kabahaging yan, tingnan natin, panoorin natin. Ito yun. Ito yon. At panoorin ninyo, ito, makita natin na dito, medyo nataranta talaga sila, no? Dahil bago lang natin sa debating yang ginamit ang confraternity. Di pa natin nagamit ang, lalo na pag magamit itong King James Version 1611. Siguradong meron na naman silang hinahanap na lusot dahil ginagamit na natin ito sa... Pero meron pa kaming hindi nagamit mga kapatid na inanda kapag may debate. Lalo na pag magamit itong Baxter, di pa ito nagamit sa mga debate. No, Baxter at iba, dahil gusto nila letra por letra, pagbigyan natin. Kung ang confraternity ay salin ng Katoliko, itong hinawakan natin, hindi yon Katoliko. Ngayon, ang argumento at alibay niya, madali lang gawin yan, magpunta ka lang sa printing press. Pagkatapos, di niya naisip, meron bang printing press na tatanggap, ikontrata mo, isa lang na pahina ang gawin nila? Aber, ikontrata mo, isa na pahina lang. Ang gawin nila, pagkatapos, yon ang inilabas nila, dinaya sila dahil isa lang na pahina ang piniprenta ng printing press. Ang di nila napansin, mga mahal na kapatid sa mga nagsusuri ngayon, ang masaklap kung ang isang buong tunay na iglesia talaga ang pinapalitan ninyo sa pagyakap at pag-anim sa iglesyang tatag lamang ng tao. Tuloy natin si Ramel Parva. Sige, usan. Babasa na to. Parehong Biblia. Sige, okay. Yan. Sabi ni Parva, ipabasa natin sa moderator, parehong Biblia. Chapter 16, verses 18 and 18. And I see thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my holy Catholic Apostolic Roman Church, and the gates of hell shall not prevail against it. Tingnan ninyo, tanaw, parehong Biblia. Masahon ako dire. Ayan, nataranta dito si Parva, parehong Biblia, babasahin daw niya. Say today, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Pinalitan. Deception! Siya ang nagdeklara na deception. At yung ministro naman, may binubulong doon kay Parva. Deception! Okay. Fraternity. Okay, kumana ito babasa lagi. Objection. Pareho, objection. Deception. Deception.
Pagkatapos mabasa ito, anong sunod? Ang sabi ni Parba, deception, deception, deception. Binago ang sita sa Biblia. Binago ang sitas ng Biblia. Kung tingnan natin mga kapatid, parehong Biblia, confraternity, pareho ang, pero iba ang cover. Maraming cross ang sa kanya, no? Pero di ibig sabihin, di ba, napakita na natin yung isang confraternity na may mabasa ding one Holy Catholic Apostolic, wala lang Roman. Dahil wala yan sa ibang confraternity, daya na dahil may mabasa. Pero napansin nyo, tingnan nyo ang mga ministro dito. Nabulag talaga sila dito mga kapatid. Tinitingnan talaga nila ang kanilang paraan na lang dito dahil dami ang mga nag-attend. Paano nila lusutan ito, kaya daya na. Kami have really wish. Ang sabi ng moderator, kami na moderator, dalawa itong moderator, at yung dalawang moderator, ang INC ang nagpili nito. Hindi kami huwis. So dito, natataranta na talaga sila dahil nilagyan dito ng INC pala na kulay pula, talibong, biglang ngiting aso na. Yun, sa taranta ng mga ministro dito, tarantang-taranta talaga sila, papansin ninyo. At sabi pa ng INC dito, ngiting aso na daw. Pakibasa mo dito. Okay Palihog kong ba? basa. Likas, basahan mo na yung verse. Palihog kong basa. Okay? Basahan mo yung verse na yun. Palihog kong moderator. Moderator. Hindi, nagpabasa ka ganina. Basahon sa nato original code. Basahan. Yan. Nag-object ako dahil, gusto niya ipalitaw na hindi original ang binasa ng moderator. Kaya sabi niya, gusto niyang ipabasa ang original. Gusto niyang ipalitaw dito na talagang itong binasa ng moderator ay yung sinabi nilang tampered. Moderator, pabasa. Say, Bergan. Pabasa. Okay, doon say, argumento sa... Ibasa ganina. Pabasa pa sa ako. Objection. So, objection dito, habang nagbasa ang moderator, dapat makinig, hindi yung nagsasalita palagi si Parba. No? Time sa time. Pero ikaw, di mo binarihan natin mabasa. Sige, kaya, nabasa naman. Okay. Basta basahon, Biblia, Petrizia, Yan. Nabasa na natin, sabi ko, at babasahin ayon sa Biblia at referensya. Nabasa natin dito. Ito na, makita niyo, natataranta na ang mga ministro talaga, di ba? Parehong Biblia. Parehong Biblia. Pareho. Ayan, ang nagsasalita si Parba. Fraternity. Gibago. Imprimatur Spellman. Imprimatur Spellman. Confraternity version. Confraternity, pareho color. Pero sa Mateo 16:18, klaro kayo ang papel, gibago. Yan yun. I will say to the upon this rock, I will build my holy Catholic Apostolic Church. Gibago. Dili. Dili. I will build my church. Gilistan. Gibutangan ng Roman Catholic Apostolic Church. Deception! Dito pinutol nila ang video na. Pinutol nila dito ang video at iniwasan niya na iparinig ang pahayag. Basta sila lang ang nagpahayag deception. Ang pahayag ng moderator na siya ang nagbasa at siya ang nakikita, siya ang may hawak, na sabi ni Romel Parba, binago ang papel. Pero ito, sa kanilang moderator ito, sila ang nagpili dito. Ikaw bang tumanig sa mga lamig?
At ito, pinutol na nila yung biglang pagsali ni ventilasyon. Di ba ba? Biglang sumali si ventilasyon, kasama daw sila. Dapat hindi siya sasali. Dahil debate ito, kami lamang dalawa ni Parba. Pero uminit atang si ventilasyon. Sumali siya at gusto talaga niyang ipadeklara sa moderator na daya ang nabasa. Kung dili ko decide o yung specific people basta kay ato gipresenta kung sa natin diya sa Biblia dili matahuis. O siya akong kahas dili huwis. O kinibugan niya. Ayun. Ito ang pinutol sa naunang video yung pinakita natin, yung pagsali ni ventilasyon na sabi niya, dinaya niya o giyang kinimbungan kining audience, yan problema na niya, dili na mo na problema. So, dinaya niya ang mga tao na nanonood, problema na umano ito sa akin at hindi na sa kanilang problema. Okay. May pahayag ang moderator na iniiwasan ng mga ministro ni Manalo. Ang amo, ipalutaw din sa audience, nga kinimbungan na kining audience, mo nga sa among pagtito, among igatullo ang iyang paglibong. Yan. Gusto nilang ipalitaw talaga, no? Gusto nilang ipalitaw dahil pag maipit talaga ang mga kapatid, gusto nilang ipalitaw na dinaya umano sila. At kanilang itinuturo daw ang aking pandaraya. Okay? So, sa akong side, Brad, no? Di ko kuminon ako sa akong side ng ilibungan. So, Yan. Ang ayaw na nilang iparinig ito. Yung sabi ng moderator sa aking side, hindi ko sasabihin, dinaya kayo. it might be inyong terminology. Sa inyo yung termino na yan. Pero as a moderator, I will not comment whether it is a lingkong or not, but the verse of the scripture was read, so depende na nasa interpretation sa namin. Yan. At sabi ni Parba, okay? Di ba? Okay na siya sa pahayag ng moderator. Pero, mga kapatid, dami pang mga aklat dito sa susunod, ipakita natin yung gamit ni Parba na talagang binago niya. No? Binago talaga ni Ramil Parba ang nakasulat sa aklat sa debate namin. At isa sa aklat na ginamit niya, ibalik natin ha. Makita ninyo dito mga kapatid. Sa akin may nabasa, binasa ng moderator, yung moderator na yan ay sila mismo ang nagpili, so binasa ng moderator. Napansin nyo? Binasa ng moderator. Nabasa, gusto nila ipadeklara na daya. Pero, sa debate namin, dito pakita ko, si Ramil Parba na ministro ng Iglesia ni Cristo, gumagamit ng aklat na ito, yung hawak niya, na aklat, How Did the Catholic Church? Pakinggan ninyo. Paano niya binasa ang naturang aklat? Paano niya binasa? At ano ba talaga ang nakasulat? Okay? Pansinin ninyo. Sino ngayon ang karumal-dumal? Pero ang mastermind, matuturo sa inyong libro. Yan. Ang mastermind, ang ibig niyang sabihin sa konteksto ng kaniyang sagot dito sa cross-examination, under cross yan nito. Ang mastermind sa pagtatag umano, ayon sa inyong aklat. So napansin nyo ba? Pagbasa niya sa aklat. Eto mga kapatid, napansin nyo ba pag gumagamit sila ng aklat, di na nila pangalanan ang aklat para sa susunod na debate di sila mapaghandaan. At di nila ibigay ang pahina, ang page. Di ba? Eto, balik natin. Ano daw? The all together fantastic to say. Altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the
Oh, yun. Yun daw ang mastermind. Pero, mga mahal na kapatid, lalo na sa mga miyembro nito, ano ba talaga ang nakasulat sa aklat na hinahawakan niya? Na di niya binasa kung ano ang pamagat sa aklat, ano ang pahina, taktika ng nila yan. Dahil, nang binasa niya, ito. Ang mastermind, matubari sa inyong libro, gusto na po, they all together fantastic. Oh, imagine, the all together fantastic to see. So, binago. Bakit? Ano ba ang nakasulat? Kahit di niya pinangalanan ang naturang aklat at ang pahina, baka mabuking, ito ang nakasulat mga kapatid. No? Kahit pa, tingnan nyo sa mga ministro ninyo, ito ang nakasulat. It is not all together fantastic to say. Di ba? Ang konteksto, it is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's sky his banner of revolt. Pero nang binasa niya, paano niya binasa? Pakita ko muna itong aklat, pakinggan ninyo ang pagbasa niya. Yung libro, gusto na po, they all together fantastic to say that the revolt beginning. They all together fantastic to say that the revolt beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. Mati mastermind. Oh, yan. Ang kanyang pagbasa mga kapatid. So, napansin nyo ba? Oh, kung paano nila minadjek ang aklat katoliko, di na tayo magtaka diyan. Bakit? Dahil kahit na sa kanilang live na program, kung maalala ninyo mga kapatid, yung sinabi nilang karumal-dumal at hindi katapatan, bakit? Nauna nating ipinakita sa inyo, no? Na gumagamit sila ng aklat katoliko, pero, abay, delikado. Bakit? Balikan natin ha. Ito ang aklat na ito na ginagamit nila mga kapatid. No? Bakit yon ang aklat na ginagamit nila? Okay. Ito, pakita natin. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina... So nakita ninyo na itong aklat talaga ang aking Birhing Mariang tagapamagitan. Pansinin ninyo, anong pahina sa aklat na ito ang binasa nila? 63 ganito naman ang nakasulat. Pahina 63. Ganito daw ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat. So narinig nyo, binasa lang nila ang aklat daw na ang aking Birhing Maria sa pahina 63. Pero pinakita natin ang aklat, mga kapatid, na binasa nila. Ito po, tingnan niyo ang aklat na ito. Pahina 1, 2. Pero alam nyo ba, hanggang pahina 18 lang ang aklat na ito. Pahina 18. Tingnan nyo, wala ng 19. Wala ng 19. Pero makita ninyo na ang binasa ng ministro ni Manalo ay pahina 63. Hindi lang yan. Kung mapansin ninyo ang ginamit niyang aklat, ito, pahina 63, pansinin ninyo mga kapatid, yan umano ang nakasulat sa naturang aklat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo, na
nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay. Dahil ang karugtong dito ay Diyos kang maawain. Pero ano ang nakasulat dito? Meron bang Diyos kang maawain? Eto, mahabag ka inako dito sa hamak na nagmamakaawa sa iyo, na nagnanasang kayo ay igalang at purihin buong pag-ibig sa lahat ng bagay. Yun ang nakasulat, tandaan ninyo. Pero ibalik natin ang ministro na basa sa naturang aklat, mga kapatid. Balik natin ang aking birhen. Balik natin. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking birhing Mariang tagapamagitan, at ipakita natin ang pagkakaiba. Meron bang nakasulat na Diyos ka? Ito, pakinggan ninyo ang kaniyang pagbasa. na 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Asan ngayon ang sinabi diyang Diyos ka na makapangyarihan? Ito ang pinakita nila na ang aking birhing Mariang wala namang mabasa. At paano nagiging pahina 63 na kung ipakita natin ang video, eto, hanggang pahina 18 lang. Wala itong pahina 19. Pero sa pagbasa nila, pahina 63. So, ngayon, pinakita lang natin ito, mga kapatid, dahil ginamit nila. Balikan natin. So, kung di mabasa sa Biblia, di paniniwalaan, kaya ang konklusyon nila yung ginamit natin na confraternity tampered. Therefore, di yan dapat paniniwalaan dahil tampered. Sige nga, pagbigyan natin sila. Saan galing naman at anong version na Biblia nung itinuturo nila na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo? Pakinggan muna natin sila. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon, kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Kristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. Yan. Sa pasimula, yan po ang unang Iglesia ni Kristo, nagbuhat pa sa mga apostol. No? Sige, tinanggap nila yan. Pero ibalik natin yung debate nila ni Father Darwin. Di po ba si Ramel Parva mismo, kahit aklat nila, ang aklat nila, mga kapatid, ay hindi daw sa kanila. Ibalik natin ganun ba ang mga ngaral ng INC na pag maipit, kahit sariling aklat, pasinungalingan sa harap mismo at sa mga kasama nilang ministro. Balik natin Kay imo man jong ipamugos nga si San Ignacio may nagtukod sa Iglesia Katolika, ang pangutana sumala nining inyong libro nga naguluhan
Ayon sa inyong aklat na ang pamagat, Basahon ang katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pangutana, sumala nining libro, kinsay nagtukod sa Iglesia Katolika o kanusa? yan. Ang tanong dito ni Father Darwin, ayon sa inyong aklat, sino ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo at kailan? Hinihiling niya ang aklat na ito. At saan mabasa? Sinabi ko. So dito, pakita na lang natin diretso mga kapatid dahil napakita na natin ito kahapon. Dito lang, gusto nating ipakita. Kung maipit ang ministro sa debate, dito niyo mapansin na kahit sarili nilang aklat, Biblia pa kaya, no? Kahit sarili nilang aklat, abay, pinasinungalingang hindi sa kanila. Hiling ang mga referensya sa matag habi. So atong hilngon, tagaan nato ang panahon. Sabi ng moderator, abogado ito na moderator, na pwedeng tingnan ang bawat referensya. Sabi ni Parba, nag-isip talaga siya dito kung paano niya sasagutin. Dahil nagsusuwaga na sa kanyang pahayag at sa pahayag mismo sa aklat na ito. Asa na pahina? Sinabi ko naman kung asa ng pahina, pero inulit pa rin niya. Time is up. So ano daw na pahina dahil marami umano. Okay. So, what is nakibaw silang libro? Sabi ni Father Darwin dito, di pala nila alam yung aklat nila. Time is up. Sa pangutana, Mr. Moderator. So, pumunta siya sa moderator. Gusto niya dito, mga kapatid, na ipadeklara ng moderator na ang aklat na ginamit namin ay hindi aklat ng INC. Ito ang gusto niya, na madeklarar din ng moderator na ang aklat na ito ay hindi sa Iglesia ni Cristo. Here is a request. Sir, what is your request? So narinig nyo ba? Hindi umano yan sa Iglesia ni Cristo. So ang sabi niya, ang may akda nito ay Depinsor Katoliko. Kaya mula sa moderator, pumunta siya sa kanyang microphone at idineklara niya na ang may akda ay moderator. Okay. Kinsay magsusulat? Okay. Di daw umano binanggit sino ang sumulat sa naturang aklat. Relation. The request is granted. Ang himawa na ko ani, ang gasulat ani, Depinsor Katoliko. Imagine mga kapatid, sa kanila niyang aklat. Pero dito, sinabi na naman niya na ang may akda daw umano sa naturang aklat ay isang Depinsor Katoliko. Why writer? Walang writer daw. Walang Iglesia ni Cristo ang nakasulat. Yan. Ipinakita na namin ang writer, no? Na si Manalo. So, nang ipinakita namin ang writer, so ano sabi niya? Kanya ng pinasinungalingan. Dito, sinabi niya, anong page? So, tinuturo na muntik na niyang pasinungalingan. Imagine, ito ang taktika nila, muntik na nilang pasinungalingan, sarili pa nilang aklat. Na sabi niya,
ang may akda dito ay Depensor Katoliko Tagalog. Pero nang itinuturo ang writer na si Manalo, sabi niya, ano ba talaga ang page? Imagine? Dito pa lang sa bidyong ito, maghanap talaga sila ng paraan kung paano nila iwasan pag maipit. Ang gihimo karon. Ngayon, pinakita na natin. Alam na nila kung kanino talaga yung aklat na yan. Alam na talaga nila yan. Pagmatuod o dili pagmatuod, gihiling ang mga referensya. Maunay ato karong gihimo. Gihiling ang... So, mapansin ninyo dyan na mga ministro mismo ni Manalo, tinitingnan ang kanila yung aklat. Mga referensya. Ang pangutana ni anang inyo nga basahon. Gitug-an man nga si Emperador Justino sa tuig 500 century. Ang pangutana karon, muuyon ka ba nga si Emperor Justino ang nagtukod sa Iglesia Katolika? Sumala sa inyong basahon. 1 minute. Yaw to ba? Luma ka na tugtugin eh. Ayan, luma na natugtugin daw ang tanong ni Father Darwin. Na kung napansin ninyo mga kapatid, muntik na niya napasinungalingan, di ba? Na hindi yan sa amin na aklat. Imagine, mga kapatid na Katoliko na nadala sa grupo nito. Kita niyo ito. Na kahit pa kanilang sariling aklat, muntik ng pasinungalingang hindi sa kanila. Narinig niyo naman ang sabi ni Parba na sa alam niya, ang aklat na yan ay ang may akda, Depensor Katoliko daw, Tagalog. Pero, dito naipit siya ni Father Darwin, ang sabi niya, lumang tugtugin na yan. Yan. So, sabi niya, lumang tugtugin na ang tanong mo. Itong aklat na ito, 1960 pa, na-issue ito. Mali ka, 1947 yan. Sa inyo yan. 1947, hindi yan 1960. Pero di niya ito tinanong. Pinakita lang natin muli mga kapatid. So, kaya dito natin makita, marami pa mga aklat na ginagamit nila. At sa susunod atin tatalakayin at ipakita. Hindi natin layunin na, lalo na yung mga nadala, na masaktan yung damdamin ninyo. Kundi, hope na sa pamamagitan nito'y magiging gabay ito sa ating mga kapatid sa paghanap ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. Bye-bye.